Jake Salvino, si Pupulis ng MIPNP. Ito sa nangyaring shooting incident sa Bulundokin ng Ibahay. Yung information, sir. Good afternoon. Dito po yung Armin sa PB News Online. Sir, good afternoon. Yes sir, no? Magandang hapon po ulit sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Sir, brief history po, no, on background. Kanina pong 3 o'clock ng madaling araw, naka-receive po tayo ng tawag, no, sa MDRRMO. So informing us na meron nga pong victim ng shooting incident na ibinaba daw po doon sa Barangay Minaa. So the incident po is nangyari sa Barangay Yawan. Okay. So binaba po siya sa Barangay Minaa, so mayroon pong victim doon. So nag-respond po ang ating PNP personnel and napag-alaman po natin, no, na yung victim is from Yawan nga, no, and then he is 47 years old. So he's a single farmer and yung pamangkin niya po yung suspect dito sa insidente na to, which is 23 years old naman po. And single din po, no? And then nag-aaral po, first year high school. So paputol-putol po yung pag-aaral niya. So according to our initial investigation, nagkaroon po sila ng drinking session kagabi doon sa Barangay Yawan. At around 1 o'clock po ng madaling araw is yun nga po, nagkaroon sila ng altercation and then nilabas po nitong pamangkin and then binaril po sa may left na hita yung ating suspect, ang ating victim. So then after that, yung victim po natin is binaba po nila from Yawan ng ating citizens and barangay ng Barangay Yawan. So binaba po nila dito sa Minaa dahil dito po yung pinakadulo po ng kalsada. Opo. So after po noon, dinala po muna natin ang ating victim dito po sa Ibahay District Hospital and then refer po sa Kalibo sa Provincial Hospital. And then ang ating suspect po, nagkaroon tayo ng follow-up operation para sa kanyang arrest. And unfortunately naman, pagbalik ng ating personnel po sa Barangay Minaa at around 8:10 kaninang umaga, is ibinaba po siya ng Barangay Kagawad na Ilin Tenorio Taiko. So taga Yawan din po. So kinonvince niya, since mga relatives naman po kasi ang mga taga-residente ng Yawan, opo, magkakamag-anak din, magkamag-anak din yung involved. So na-convince niya na sumurrender. So ayun po, binasahan po natin siya ng kanyang constitutional rights and ng anti-torture law. So ngayon po, nandito po siya sa ating custody. Sir, anong gamit na baril ang ginamit na sila? Yes or no, allegedly sa ating investigation, allegedly caliber 45 daw po yung baril na ginamit. But unfortunately, according sa ating suspect is ginpihak or gintapon niya sa suba kagabi dahil nga po mataas ang tubig sa Barangay Yawan kagabi. So, gintapon niya daw according sa kanya. So, nagandak naman tayo ng investigation and follow-up doon sa area. Pero talagang madilim po nung nangyari. Hindi niya rin maalala kung saan niya itinapon. So, hindi po natin na-recover yung ginamit na baril. Opo. So wala bang initial na pag-uusap itong pamilya? Kung ano ba Kanina po sir, dumating po yung lola ng ating victim. Nanay po ng ating victim at lola naman po ng ating suspect. Dahil nga po yung nanay ng suspect is kapatid ng biktima. Biktima. Opo, magkapatid sila. So nandito po yung talaga ito pala. pamangking buo po. Nandito po. Yes po. Kaya po sila nag-inom sa bahay mismo ng victim natin kanina. Anong okasyon doon? Wala namang okasyon. Wala naman po, nag-inuman sila and then nagkaroon sila ng hindi misunderstanding. Dala na rin ng kalasingan tungkol sa lupa, kung ano-anong topic lang daw po na hindi na pagkasundoan-doan. Ayun na po, uminit ang ulo ng isa, kinuha niya po yung baril at pinutok po sa hita ng ating victim. For the meantime, wala pa namang kaso ang pwedeng isang pa ngayon dahil inintay pa natin. Yes po, no, in the meantime po, pa-follow up po natin sa Kalibo yung ating victim. According po kasi doon sa nanay ng victim at lola ng suspect is bahala na daw po yung kanyang anak kung ano yung mapagdesisyonan niya o kung fa-filean niya ba ng kaso ang kanyang pamangkin or hindi na po. So yun po yung i-confirm natin mamayang hapon or tomorrow or early morning po. Kumusta naman po daw ang victim, sir? Yes po, stable naman po at hita lang naman sir yung tama niya. So stable condition naman po siya. Left po, left. Left side po. Nag-throw ba ito, sir, o wala na? Hindi pa po natin nakita dahil kaninang madaling araw po is nakabinendahan na po nila galing sa Yawan and then diretso po sa district hospital and then tinakbo na agad po sa Kalibo. Sa pagkaalam natin, sir, bundok yung Yawan na yan eh. Yes sir, malayo po actually, around more or less 30 kilometers mula dito sa Banwa. So meron po tayong lalakaring on foot around 1 hour 30 minutes. Maglakad pa tayo, one way po yun, balikan pa.
abutin po Kaya tayo. pa kayo maulan, baka baha pa doon sa bundok. Yes po, baha at saka wala pong signal ngayon at saka wala rin kuryente. Buti ka po na Yes, sir. nagagandap din ang kanilang institution, ating mga tauhan doon siya. Yes sir, no, bumaba po yung, dahil nga po bumaba sir yung binaba na po nila sa Barangay Minaa, yung ating victim. And then after po ng ilang oras, binaba na rin po ang ating suspect. So, nung nagkandak po tayo ng investigation, mas napadali po para sa atin. At malaking tulong po talaga yung mga barangay officials ng Yawan. Opo. Kasi pag wala pong signal doon sa wala pong kuryente sa Barangay Yawan, wala din pong peace wifi. So hindi sila makapag-communicate. That is why ang nag-contact po sa atin sa MDRRMO para sa pag-rescue po ng ating victim is Barangay Kapitan na po ng Minaa. Which is baba ng Yawan. Baba ng Yawan. Opo. Sino nagmamayari sir ng baril? Paano nagkaroon ng baril itong suspect? Sir, yung according sa ating investigation, yung nagmamayari ng baril is yung mismo, victim. Oo. Paano siya nagkaroon ng baril sir? Yung victim po. Yung pagmamayari pala ng victim. Yes, pagmamayari ng victim yung suspect. May nakuha rin tayong information na yun nga dahil nasa bahay nga siya ng doon sila nag-inuman sa bahay ng victim. So kinuha ng suspect dahil nga magkasama din talaga sila. So parang doon kung sino lang sa kanila ang magdadala. Oo, naghahiraman. So sa yadman natin dito sa kabundukang bahagi ng Ibahay, talagang maraming firearms po diyan, no? Dahil sa concentration dati po ng CPP-NPA dito sa area. But patuloy pa rin naman po yung programa natin nga, yung Armas by Lubugas. So just recently lang may napasurrender din naman po tayo. So yun po. Ibig sabihin unlicensed po itong... Yes, sir, most probably sir, unlicensed po ito. Dahil chinek po natin na wala po silang hindi po sila registered gun owner. Nagklaro ba niya sir ng suspect niya na ito bang baril is, meron kasing 45 bala, bali-bali. Yes sir. Bali-bali daw sir. Negative. Hindi na confirm din. Negative sir, hindi pa po. Opo. Sige po. Police Major Rajiv Sabino sir. Maraming salamat po sir sa panibagong insidente ng pamamalit po sa iba. Yes sir. Thank you sir and magandang hapon po.